Prudencio Love Stories presents Carrying the Child of a Mafia Boss. Written by Jera. Aray! Nasaan ba ako? Napahawak si Hana sa ulo niya nang maramdaman ang pananakit nito. Kakagising niya lang at pakiramdam niya ay masakit ang buong katawan niya. Dahil siguro ito sa dami ng alak na ininom niya kagabi. Shit! Paano ko napunta dito? Ano ba ginagawa ko? Napasabunot si Hana sa buhok niya nang mapagtantong wala ng saplot na natitira sa katawan niya. Ang mga damit niya pati na rin ang lalaking katabi niya ay nagkalat sa sahig. Gusto niyang saktan at murahin ang sarili dahil sa pagkakamaling nagawa. Nagmamadali siyang pinulot ang mga ito at isinuot. Kinuha niya lang ang cellphone at bag na nasa sahig bago umalis siya ng kwarto. Hindi man lang siya nag-abala pang tingnan kung sino ang lalaki na katabi niya. Ang gusto lang ni Hana ay makaalis doon at sana ay hindi siya nakilala ng lalaking yun. Taxi! Para po! Sa unahan ng subdivision po ako bababa. Sabi ni Hana sa taxi driver na huminto sa harapan niya. Sa kabilang banda ay nagising si Ace dahil sa tunog ng cellphone niya. Agad niya itong dinampot at hindi na tiningnan pa ang pangalan na tumawag sa kanya. Sir Fuentes, nasa na po kayo? Buong gabi po namin kayong hinahanap at hindi namin matris ang lokasyon nyo. Tinig ni Roy sa kabilang linya. Dahan-dahang bumangon si Ace at saka lang din napansin na wala na siyang suot kahit na isa. Nagkalat ang mga ito sa sahig, kaya bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Uuwi na ako ngayon. Hintayin niyo na lang ako sa mansyon. Simpleng sagot ni Ace bago pinatay niya ang tawag. Napahilamos siya ng muka at dali-daling kumilos. Mabuti na nga lang at walang kahit na anong nawala sa kanya. Siguro ay walang pakialam ang babaeng nakasiping niya sa pera. Ngunit nang paalis na sana si Ace ay napansin niya ang card na nakapatong sa mesa. Nang mabasa ang pangalang Hana Sanchez ay napag-alaman niyang galing ito sa babae. Ipinilig niya na lamang ang ulo at dinala na ito sa pag-alis niya. Magandang umaga po, Sir Ace. Saan po kayo nanggaling kagabi at hindi kayo sumasagot sa mga tawag ko? Bungad sa kanya ni Roy nang makapasok sa gate. Ang lahat ng mga tauhan niya ay yumuko upang magbigay galang at tanging pagtangulang ang binigay niya rito. Nakatulog lamang ako sa hotel na malapit sa bar na pinuntahan ko. Sa susunod natin ipagpatuloy yung plano. Sagot pa ni Ace. May nangyari po ba? Hindi naman po kayo natutulog sa mga hotel sa kalagitnaan ng misyon. Dagdag pa ni Roy. Inabot ni Ace sa kanya ang card ng babaeng nagngangalang Hana. Hanapin niyo ang babaeng yan at bigyan niyo ako ng impormasyon. Kailangan ko yan ngayong araw. Hindi naman kasama sa misyon ng babaeng to, Sir Ace. Pero dahil yun ang inutos niyo, masusunod po. Yumuko ulit si Roy bago pa umalis dala ang card ng babae. Wala namang interes si Ace sa babaeng nakasiping kahit na isang beses lang yun nangyari sa buhay niya. Gayon pa man ay kailangan niya ang impormasyon ng babae upang matiyak kung nakilala ba siya nito o hindi. Kinakabahan si Hana dahil ilang araw na siyang nagsusuka. 3 linggo makalipas ang nangyari sa kanila nang hindi kilalang lalaki ay nag-iba na ang pakiramdam niya. Uminom naman kaagad siya ng pills nung makauwi siya, kaya imposibleng hindi ito epektibo. Doktora, ano pong resulta? Pakiusap, sabihin niyo pong hindi ako buntis. Kinakabahang sabi ni Hana. Binasa ng maigi ng doktora ang papel na hawak nito at tumiling. Hindi nagkakamali ang mga test na ginagawa sa iyo, Miss Sanchez. Totoo ngang buntis ka at ang pagsusuka ay sintomas nito. Hindi pwede. Paano nangyari yun? Naiiyak na si Hana at napasapo na lang sa noo niya. Hinawakan ng doktora ang balikat niya upang pakalmahin siya. Bawal sa mga buntis ang masyadong umiyak. Baka ma-stress ka at maapektuhan ng bata. Dapat ay malaman mong biyaya ang mga sanggol sa mundo. Biyaya lang to sa mga may gusto magkaanak. 23 pa lang po ako at wala akong trabaho. Paano kung bubuhayin to? Umiiyak na nga si Hana dahil sa hindi niya matanggap ang nangyari. Nasaan ba ang mga magulang mo? Ang ama ng bata? Sinabi mo ba to sa kanya? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Kaagad namang umiling si Hana. Wala na po akong mga magulang. Iniwan nila ako. At yun nakabuntis sa akin. Hindi ko rin siya kilala.
Baka hindi niya rin matanggap ang batang dinadala ko. Wala sa sariling lumabas ng pinto si Hana at kasabay noon ang pagbukas din ng katabing kwarto. Lumabas dito si Ace at agad na napansin ang babaeng kamukha ng nasa card na pinapahanap niya. Nagtaka siya kung bakit narito ito sa ospital na pagmamay-ari niya. Sir Ace, hindi ba siya yung babaeng pinapahanap mo sa amin? Bulong sa kanya ni Roy. Ikaw ba si Hana Sanchez? Malakas na tanong ni Ace at sakto lang na mapalingon nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Hana nang tawagin siya nito. Oo, ako nga. Sino ka ba at bakit mo ako kilala? Inihagis ni Ace sa kanya ang card nito na agad namang pinulot ni Hana para tingnan. Nanigas kaagad siya sa kinatatayuan at hindi napansing nahulog niya ang litrato ng ultrasound copy. Hindi naman yun nakatakas sa tingin ni Ace na mukhang nagulat din sa nakita. Ikaw yung lalaki? Napaatras naman si Hana at agad na pinulot ang ultrasound sa sahig. Akmang sasagot si Ace nang biglang lumabas sa pinto ang doktor na kumonsulta kay Hana. Isa ito sa kaibigang doktor ni Ace na nagpagaling sa kanya tuwing may sugat dulot ng pakikipaglaban. Ano nangyari kay Miss Sanchez? Seryosong tanong ni Ace sa doktora. Ngumiti naman ito sa kanya. Magkakilala ba kayo, Sir Ace? Well, nagpunta siya rito para magpa-check up. 2 linggo na siyang buntis. Hindi makapaniwala si Ace sa narinig at kakausapin sana ang babae nang mawala ito sa pwesto niya. Sinenyasan niya ang mga tauhan na hanapin ng babae at dalhin ito sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dala na ng mga ito si Hana at nagpupumiglas pa. Halatang ayaw nitong bumalik at napilitan lang dahil sa lakas ng mga kumukuha sa kanya. Paalala lang po, Sir Ace. Buntis si Hana kaya kailangan siyang ingatan. Delikado at dugo pa lang ang anak niya. Paalala ng doktor kay Ace. Ano bang problema niyo, ha? Nasasaktan ako sa ginagawa niyo. Naiinis na singhal ni Hana sa mga ito. Bakit ka umalis? Hindi mo ba ako kilala? Tanong pa ni Ace sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na ikaw yung nakakuha sa akin sa hotel. Pinagsamantalahan mo ba ako? Galit na tanong ni Hana. Hindi pa rin nagbabago ang reaksyon ni Ace. Lasing tayo pareho at ginusto mo rin ang nangyari. Isa pa, ako ang ama ng batang yan. Kaya kailangan mong sumama sa akin. Ha? At bakit? Sino ka ba para pagkatiwalaan ko? Baka may masama ka pang balak sa akin at mapahamak ako. Reklamo pa nito. Napapikit na lamang si Ace dahil sa pagmamatigas ng ulo ng babae. Ako lang naman ang ama ng bata. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Sa pilitang napasunod si Hana kay Ace, ngunit sinisigurado naman ito na hindi siya masasaktan. Walang ideya si Hana na dadalhin pala siya nito sa mansyon kung saan ito nakatira. Kaya nang makarating sila ay napanganga na lamang siya sa nakita. Dalhin niyo siya kay Manang Teresa at sabihin niyong pakainin siya ng masustansya. Utos ni Ace sa mga tauhan niya. Hindi na nagsalita pa si Hana dahil gutom naman na talaga siya. Halos wala siyang saktong kinakain sa loob ng mga ilang araw dahil sa pagkatanggal niya sa trabaho. Kung mananatili siya sa lugar na yun, ay mamamatay din sila ng anak niya sa gutom. Magandang araw, Iha. Ikaw ba si Hana? Halika na at kumain. Pag-aaya sa kanya ni Manang Teresa. Yumuko naman siya ng konti bago umupo. Maraming salamat po, Manang Teresa. Ang dami naman po nito. Hindi ko po mauubos to lahat. Sigurado kung gutom ka, kaya huwag kang mahiya. Narinig kong buntis ka, kaya kailangan mo kumain ng marami. Biling pa nito. Nang dumating si Ace sa kusina ay kaagad na nagpaalam si Manang na umalis. Hindi umupo si Ace, bagkus ay nakasandal lang siya sa pader at pinagmamasdang mabuti si Hana na kumakain. Alam na niya ang lahat tungkol sa babae at wala itong kahit sino man nakasama sa buhay. Kaya pinilit ni Ace na dalhin ito dahil na rin sa batang dinadala ni Hana. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka naniniwala na anak mo ang tinadala ko, aalis naman ako dito. Biglang sabi ni Hana habang kumakain. Sa tingin niya kasi ay hindi naman ito basta-basta maniniwala sa kanya. Mayaman ito at mahirap lang siya. Baka sabihin pang pera lang ang habol niya. Sino bang nagsabi sa'yo na hindi ako naniniwala? Pinagkrus ni Ace ang magkabilang braso sa dibdib niya. Dito ka natitira. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo sa isang kondisyon.
Ano naman yun? Ngayong nandito ka na, ay hindi ka na pwedeng umalis pa. Lahat ng gagawin mo ay sasabihin mo sa akin para sa bata. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Maliwanag ba? Seryoso ang mukha ni Ace nang sabihin yun. Saglit naman na tumigil sa pagkain si Hana. Bakit ganun lang kadali para sa'yo natanggapin ng bata? Hindi naman natin kilala ang isa't isa. Paano mo ako nagawang patirahin sa mansyon mo? Alam ko ang lahat tungkol sa'yo dahil pinaimbestigahan kita, Miss Sanchez. Ikaw lang ang hindi nakakilala sa akin. Ako si Ace Fuentes, isang mafia boss na kinatatakutan ng lahat. Pagpapakilala niya pa, napatayo si Hana sa narinig at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Mafia boss ka mo? Kung gano'n, delikado ko pa ng tao. Oo. Ngayon na alam mo na kung sino ko. Anong desisyon mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Ace. Hindi alam ni Hana kung ano ang isasagot niya sa lalaking ito. Gulat pa rin siya sa nalaman at kinakabahan din sa pwedeng mangyari sa kanya. Ang mga mafia ay hindi marunong maawa sa kahit na sino. Baka kapag nakagawa siya ng mali ay hindi magdalawang isip si Ace na patayin siya kahit dinadala niya ang anak nito. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, ay lumabas si Hana sa kwarto niya para kumain. Kanina pa siya tinatawag ni Manang Teresa, ngunit ngayon pa lang siya nagugutom. Si Ace po, Manang. Kaagad na tanong ni Hana nang makarating sa kusina. Ngumiti ito sa kanya at dahan-dahang umiling. Masanay ka nang minsan lang makita ang lalaking yun dito. Palagi siyang umaalis dahil sa trabaho at nakakauwi lang kapag gusto niya. Pumapatay po ba siya ng tao? Sinusumbong niyo rin ba siya sa mga pulis? Tanong ulit niya. Muli ay umiling ito. Hana, mabait si Sir Ace kahit na ganun ang trabaho niya. Maganda rin ang turing niya sa amin na nandito sa mansyon. Masasamang tao lang hinahabol nila. Hindi ba masama rin ang pumatay? Masamang tao na rin siya kung ganun. Dagdag pa ni Hana. Masasabi mo rin bang masama ako kapag papatayin ko ang magtatangka sa buhay ng malapit sa akin? Biglang sumulpot si Ace sa kusina kaya natigil sa pagsasalita si Hana. Hindi ako mabait sa kahit na kanino, Hana. Walang mabubuhay kung magiging mabait na lang lahat. Dagdag pa nito. Kagagaling lamang ni Ace sa paghahabol doon sa lalaking nagnakaw ng malaking halaga sa kumpanya niya. Pansamantala niya itong kinulong sa headquarters nila at hindi muna pinatay dahil may kailangan pa silang malaman mula dito. Ace, iho, huwag mo namang gugulatin si Hana. Naninibago lang yan siya. Malumanay na sabi sa kanya ni Manang Teresa. Pakihanda na lang po ng pagkain ko, Manang. Magbibihis lang ako sa taas. Pag-iiba pa ng usapan ni Ace. Umalis si Manang Teresa pagkatapos ihanda ang pagkain ni Ace dahil matutulog na raw ito. Binili naman ito kay Hana na kung may gusto pa siyang kainin ay bubuksan niya lang ang ref o cabinet at maghanap. Tumayo si Hana para maghanap ng maasim na mangga. Yan ang pakiramdam niyang masarap kainin kahit hindi pa naman niya nauubos ang hapunan. Anong hinahanap mo dyan? Dahil sa gulat ni Hana nang biglang sumulpot si Ace, ay agad niyang naisara ang ref. Wala rin namang mangga na hilaw sa loob nito, kaya hindi na niya ulit binuksan. Mangga, walang mangga sa ref. Sagot na lamang ni Hana at umiwas ng tingin. Kumunot naman ang noo ni Ace at napatingin sa kinakain nito. Hindi mo pa nga nauubos ang kinakain mo eh. Naghahanap ka na ulit ng mangga? Meron naman dyan. Bumili ako nung isang araw. Gusto ko yung hilaw na maasim. Ayoko ng hinog. Sabi pa ni Hana. Sinabi ng doktor na hindi ka pwede sa maasim na pagkain. Pwede naman yung hinog na lang. Hindi pagsang-ayon ni Ace. Bigla na lamang tumulo ang mga luha ni Hana. Senyales na umiiyak na siya. Hindi nga yun ang gusto ko eh. Mas masarap yung maasim na hilaw. Oo na. Papabili na ako. Huwag ka nang umiyak, okay? Tapusin mo muna ang kinakain mo. Pagsuko naman ni Ace. Tumigil kaagad sa pag-iyak si Hana dahil pinagbigyan na siya ng gusto nito. Ang hindi maintindihan ni Ace ay kung bakit ganun siya kabilis umiyak sa maliit na bagay. Hindi man lang nito ipinagpabukas at gusto ay ngayon na. Ace, mahinang tawag ni Hana dito. Bakit? Tanong niya. Gusto ko rin na maanghang na bagoong. Pwede ba? Pakiusap ulit ni Hana. Napatigil sa pagkain si Ace at lumingon dito. Tama na ang maasim na mangga. Bawal din sa'yo manghang. Hindi pwede.
Pero gusto ko yun eh. Isang beses lang naman. Sige na. Ace, please. Pagpupumilit pa niya. Napabuntong hininga na lamang ito dahil sa katigasan ng ulo ng babae. Balak niyang hindi ito pagbigyan, ngunit baka umiyak na naman. Hindi pa naman ugali ni Isa magpatahan ng umiiyak o maging malambot sa kahit na kanino. Ngunit nang makita ni Ace ang saya sa mukha ni Hana dahil sa binigay nito ay doon nagsimulang magbago ang pananaw niya sa ibang bagay. Hana, gising ka na ba? Pinapatawag ka ni Ace sa baba. Pagkatok ni Manang Teresa sa pinto ng kwarto niya. Mamaya na po. Masama pa ang pakiramdam ko. Sigaw pabalik ni Hana mula sa loob ng banyo. 5 minuto na siyang nakaupo sa loob dahil sa nararamdamang pagkahilo. Ilang beses na rin siyang nagsusuka dahil mukhang iyon ang magiging daily routine niya sa umaga. Minsan ay nawawalan siya ng ganang kumain at kumilos. Nasaan siya, Manang? Kanina pa ako naghihintay. Tanong ni Ace kay Manang Teresa nang mapagdesisyonan niyang umakyat ulit. Nasa banyo yata siya at nagsusuka na naman. Nakalakang kwarto kaya hindi ako makapasok. Sagot pa nito. Kinuha ni Ace ang duplicate na susi ng kwarto ni Hana at agad yung binuksan pati ang banyo. Doon ay nakita niya ito na nakaupo sa sahig at nagduduwal sa inodoro. Bakit ka pumasok? Lumabas ka muna. Hindi pa ako tapos dito. Pagtataboy niya kay Ace, hindi nito alam ang gagawin kay Hana dahil yun ang unang beses na nakita niya ito sa ganoong sitwasyon. Matamlay at parang nangihina. Ayos ka lang ba? Gusto mo daling kita sa ospital? Agad na tanong ni Ace. Umiling si Hana at nilinis ang kalat bago humarap sa kanya. Normal lang naman daw to sa umaga. Wala akong gana na kumain at kumilos. Hindi yan pwede. Kailangan may laman ng tiyan mo para hindi ka lalong magkasakit. Pangangaral pa ni Ace. Ayoko nga sabi. Mamaya na lang ako kapag gusto ko nang kumain. Pagmamatigas naman ni Hana. Kahit labag din sa kalooban niya ay inilalayan pa rin siya ni Ace papunta sa higaan niya. Maya-maya ay biglang pumasok si Roy at hinanap nito si Ace. Sir, may problema po tayo. May biglang sumugod sa headquarters para kunin si Mark. Pagpapaalam nito. Agad nagbago ang timpla ng mukha ni Ace at napatayo. Tawagan mo ang lahat na nandun para pigilan sila. Patayin nila kung sino mang pipigil. Susunod tayo dun. Teka Ace, anong nangyayari? Kinakabahang tanong ni Hana. Huwag kang lalabas ng bahay ha. Hintayin mo akong umuwi. Bili nito sa kanya at nagmamadaling umalis. Hindi mapakali si Hana dahil sa narinig niya. Alam niyang nasa panganib ngayon si Ace at hindi biro ang simpleng pagpatay nila sa mga kalaban. Noong una pa lang ay sinabihan na siya ni Manang Teresa na malaking obligasyon ang pagiging mafia boss nito. Buwis ng buhay ang inilalaan nila para sa trabaho. Kumain ka muna, Hana. Magagalit si Ace kapag nalaman niyang hindi ka pa kumakain mula kanina. Nagaan lang sabi ni Manang Teresa. Babalik naman siya kaagad, hindi ba? Magiging maayos naman siya, di ba? Maemosyonal na tanong ni Hana. Kahit sa ganoong sitwasyon ay ngumiti pa rin ito. Ilang beses nang napunta sa ganoong sitwasyon si Ace Iha. Babalik naman siya ng ligtas. Minsan nga lang ay may pasa at duguan siyang uuwi pero ayos naman. Pero delikado ang ginagawa niya, Manang. Bakit ba kasi mas pinili niya ang ganong trabaho na pumapatay? Napilitang umupo si Hana dahil nahihilo na siya kakalakad ng pabalik-balik. Hindi niya pinili na maging ganun, Hana. Bumuntong hininga si Manang. Pinatay ng mga yon ang mga magulang ni Ace na isa ring mafia boss. At para ipaghiganti sila ay sumunod siya sa yapak nito para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Nakaramdam ng awa si Hana kay Ace at naintindihan na kung bakit nito ginagawa ang trabaho. Ang sabi pa ni Manang Teresa ay pinoprotektahan daw nito ang lahat ng nasa mansyon kasama na siya. Naging saksi raw siya sa paglaki ni Ace, kaya ito na lang ang tinuring niyang pamilya. Hanggang sa gumabi ay hindi pa rin makatulog si Hana kaya napagpasyahan niyang maghintay na lang kay Ace sa baba. Hanggang sa makarinig siya ng tunog ng sasakyan ay alam na niyang nakauwi na ito. Ace, bakit ngayon ka lang? Tumayo si Hana sa sofa pagkapasok pa lang nito sa pinto. Bumaling ang tingin nito sa kanya na nagtataka. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Napansin ni Hana na may putok ang labi nito at dumudugo pa.
Halatang bago pa lamang iyon, kaya lumapit siya dito. Nakipag-away ka ba talaga? Sumama ka sa akin sa kwarto at gagamutin kang sugat mo. Agad niyang hinila si Ace na hindi naman pumalag sa ginawa niya. Dinala siya ni Hana sa kwarto nito at sinimulang gamutin ang mga sugat niya. Mukhang minalas si Ace ngayong araw dahil natamaan siya ng suntok sa muka habang nakikipaglaban sa 3 lalaki kanina. Kung hindi lang dumating ang mga kasama niya sa organisasyon ay hindi siya makakauwi ngayong gabi. Aray, tama na. Masyadong mahapde. Daing ni Ace nang idiin ito ang bulak na may alkohol sa sugat niya. Tiisin mo yan. Bakit kasi nakialam ka pa at hindi mo nalang inasa sa mga kasama mo? Pagtataray pa ni Hana sa kanya. Bakit? Huwag mong sabihin, nag-aalala ka. Ngumisi si Ace para asarin siya. Mahinang hinampas ni Hana ang braso niya. Tumigil ka nga. Nagawa mo pang magbiro pagkatapos ng nangyari sa'yo. Matulog ka na at pupunta ako sa kwarto ko. Dapat ay nagpapahinga ka na sa oras na to. Biglang sumeryoso si Ace at siya na mismo ang nagligpit ng mga gamot. Bakit parang ikaw ang nag-aalala sa ating dalawa? Ano bang kailangan mo at pinatira mo ako dito? Puno ng kuryosidad na tanong ni Hana. Ang anak ko. Sagot ni Ace at tinitigad siya. Ako ang ama niyan kaya may karapatan akong protektahan ka para sa bata. Iyon lang ba ang gusto mo? Tanong niya pa. Tumango naman ito. Yun lang at wala nang iba. May iniisip ka pa ba? Wala na. Mabuti naman kung ganun. Umiwas ng tingin si Hana, kasabay ng pagtalikod ni Ace at tuluyan ng lumabas sa kwarto niya. Wala man silang kasunduan pero malinaw naman na ang bata lang ang habol ni Ace sa kanya. Mabuti na lang din siguro yun at may matitirahan siya habang pinagbubuntis ang anak nila. Ngunit ang pinag-aalala ni Hana ay baka kunin sa kanya ang anak nito kapag naisilang na. Wala siyang pera at kakayahan na bawiin ang bata mula kay Ace pag nagkataon. Sa nakalipas na mga araw ay minsan na lang magkita sina Hana at Ace kahit nasa iisang lugar lamang sila nakatira. Busy ito, lalo na sa trabaho, kaya malayang nagagawa niya ang gusto sa loob ng mansyon. Anong gusto mong kainin, iha, maliban sa santol na walang buto? Walang ganun na pagkain. Mahinahong tanong sa kanya ni Manang Teresa. Paiyak naman na si Hana, kagaya ng palaging nangyayari kapag hindi nakakain ng mga cravings niya. Yun nga lang po ang gusto ko, Manang. Wala ba talagang lugar na nagbebenta nun? Napasapo na lamang sa noo si Manang. Nagpahanap na ako sa mga tauhan niya pero wala talaga, Hana. Bakit ba naisipan mo ang ganung pagkain? Hindi ko po alam, pero mukhang masarap yun, Manang Teresa. Maghanap po kayo sa kusina. Please. Pagpupumilit niya pa. Dahil sa ilang minutong paghihintay ni Hana ay napagpasyahan niyang lumabas ng mansyon. Hindi naman nakalak ang gate dahil umalis din ang mga tauhan ni Ace para humanap ng gustong kainin ni Hana. Nagsimula siyang maglakad sa subdivision na pagmamay-ari ni Ace at nagbabaka sakali na makahanap ng gustong kainin. Hanggang sa may humintong itim na sasakyan sa harapan niya at lumabas mula rito si Ace na madilim ang paningin. Saan ka ba pupunta? Hindi ba't sinabihan na kitang makinig at huwag kang gagawa ng bagay na hindi ko gusto? Galit na singhal nito sa kanya. Dala na rin siguro ng sintomas ng pagbubuntis ay napaiyak siya sa ginawang pagsigaw nito. Hindi siya dapat nasasaktan, pero ganoon ang nararamdaman niya ngayon. Gusto ko lang naman kumain ng santol na walang buto. Hindi sila makahanap kaya sinubukan ko maghanap. Naiiyak na sagot ni Hana. Hayaan mo na, Sir Ace. Nagkalat naman ang mga tauhan natin dito. Isa pa, buntis siya. Kaya yung boses niyo po ay pakihinaan. Singit pa ni Roy. Hinigit ni Ace ang mga braso ni Hana at sapilitan siyang pinapasok sa kotse. Hindi naman ito nakaimik dahil mukhang galit ito at sa takot na baka masigawan siya ulit. Yun ang unang pagkakataon na nakita niyang hindi ito nakapagtimpi sa kanya. Pagkarating nila sa mansyon ay nandoon na ang ibang mga tauhan na umalis kanina. Nang makitang galit si Ace ay walang ni isa na nagsalita sa kanila. Bakit umalis kayong lahat na walang nagpaiwan dito? Galit na sigaw ni Ace sa kanila. Dumating naman si Manang Teresa nang marinig ang sigaw nito. Ace, iho, nakabalik ka na pala. Inutusan ko silang lumabas para maghanap ng gusto ni Hana. Kahit na,
Alam niyo namang lahat na walang pagkain na ganun. Sigaw ulit ni Ace na nagpatahimik sa kanila. Bakit ba dinadamay mo sila sa galit mo? Ano bang problema mo, ha? Hinarap siya ni Hana na galit din ang muka. Problema ko? Bumagsak lang naman ang isa sa mga kumpanyang hawak ko. Sugatan ang karamihan sa kanila dahil sa ginawang pag-atake ng Black-In. Tapos may bala ka pang dumagdag sa alalahanin ko? Diretsong sagot ni Ace sa kanya. Napaatras si Hana at nasaktan ng sobra sa sinabi nito. Ako ba ang sinisisi mo sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Pasensya na, ha? Hindi ko rin naman hiniling na makitira dito at mas lalong mabuntis mo. Mabuti sana kung wala na lang ang bata. Hana! Hana! Bumalik ka rito! Pahabol ni Manang Teresa nang umakyat ito. Ace naman! Bakit mo sinabi yun sa kanya? Kung mainit ang ulo mo, magpalamig ka muna. Bumaling ang tingin niya rito. Mas delikado sa labas, Manang. Huwag na ulit hayaan na makalabas siya ng mansyon. Sagot na lamang ni Ace at umakyat na rin sa kwarto niya. Walang tigil sa pag-iyak si Hana dahil sa nangyaring pagkumpronta niya kay Ace. Sa totoo lang ay hindi niya alam na sinadya yung parte na sana ay mawala na lang ang bata. Hindi man siya planado para rito, ay kailanman ay hindi sumagi sa isip niyang ipalaglag ito. Kahit pa wala ang suporta ni Ace, ay makakahanap siya ng paraan para buhayin ito ng mag-isa. Nang sumapit ang gabi ay lumabas si Hana para kumain kahit wala siyang gana. Baka ipamukha na naman ni Ace sa kanyang pinapabayaan niya ang anak nito at nag-iinarte pa. Magana ba ang pakiramdam mo? Anong gusto mong kainin? Tanong ni Mana Teresa sa kanya. Napansin kaagad ni Hana na kumakain na pala si Ace at hindi man lang ito nag-abalang ayain siyang kumain. Hindi rin ito humingi ng tawad sa ginawa kaya baka wala talaga itong pakialam sa kanya. Kahit ano na lang po, Manang. Wala naman po akong ambag dito para magdemand ng kakainin ko. Pagpaparinig pa ni Hana na siya namang nakakuha ng atensyon ng kaharap niya. Naroon ang tensyon sa pagitan nila Hana at Ace na hindi nagpapansinan. Tahimik lamang silang kumain kaya iniwan muna sila ni Manang Teresa para balikan ang trabaho nito. Nandun sa ref ang pinabili mong santol. Kahit na may buto ay hindi mo pa rin naman kakainin yun. Pagbasag ni Ace sa katahimikan. Hindi sumagot si Hana hanggang sa matapos niya ang kinakain at tumayo. Nakatatak pa rin sa isip niya ang sinabi nito kanina, kaya naiinis pa rin siya hanggang ngayon. Dumoble nga lang ang kanyang pagiging sensitibo dahil sa kanyang pagbubuntis. Di bali na lang, busog na ako. Salamat pala sa pagkain. Ilista mo na lang lahat ng kailangan kong bayaran. Simpleng sagot niya at agad na naglakad paalis. Wala kang trabaho, Hana. Huwag mo na lang alalahanin yun at isipin ang sarili mo. Hindi ko naman sinabing bayaran mo ko. Pahabol pa ni Ace. Napahinto sa paglalakad si Hana ngunit hindi siya lumingon. Kahit na, pinamukha mo pa rin na palamunin ako dito at nagpapabigat ako dito. Huwag ka magalala. Hindi ako hihingi ng kahit na ano sa'yo. Natahimik na lamang si Ace dahil sa pagiging seryoso nito. Inamin niyang galit siya kanina, ngunit hindi yun tungkol kay Hana at nadamay lamang ito nang makita niyang nasa labas. Nawalan lang siya ng kontrol sa emosyon niya, kaya nasabi niya ang lahat ng yun. Paakyat na sana si Ace nang makasalubong niya si Manang Teresa na nagliligpit ng mga labahan. Masyado nang malalim ang gabi para magtrabaho ka pa, Manang. Magpahinga ka na. Pagkuha ni Ace sa atensyon nito. Naku, isipin mo si Hana dahil masama ang loob nun sa'yo. Buntis siya kaya dapat mo siyang intindihin. Paalala pa ni Manang Teresa. Walang ideya si Ace kung paano makipag-usap ng masinsinan sa isang babae. Si Hana lamang ang unang babae na nakapasok sa buhay niya dahil lang sa hindi inaasahang pangyayari. Kahit pa na ang bata lang ang dahilan, ay hindi niya maiwasang isipin si Hana. Kumatok ng ilang beses si Ace sa pinto ng kwarto niya ngunit hindi ito sumasagot. Kumukulog na ng malakas sa labas, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Hana, mag-usap tayo. Buksan mong pinto. Mahinahong sabi ni Ace. Ilang beses pa niya itong inulit, ngunit ganoon pa rin at walang sumasagot. Ace! Sigaw ni Hana mula sa loob. Dahil doon ay hindi mapakaling binuksan ni Ace ang pinto
gamit ang hawak na susi at hinanap ito sa kwarto. Wala ito sa kama niya, pati na rin sa loob ng banyo. Nang mapansin niyang may gumalaw sa ilalim ng kurtina, ay alam kaagad ni Ace na nagtatago ito roon. "Anong ginagawa mo dyan?" Hinawi ni Ace ang kurtina at nakita si Hana na nakapikit habang nakatakip ang magkabilang kamay sa tainga nito. "Ace, natatakot ako! Ayoko sa kulog at kidlat!" Nanginginig na sagot nito at walang pasabing yumakap sa kanya. Hindi makagalaw si Ace sa ginawa ni Hana, ngunit mas humigpit pa ang yakap nito nang kumulog ulit kasama ang pagkidlat. Umiiyak itong nakayakap sa kanya, kaya otomatikong gumalaw ang mga kamay niya para yakapin ito pabalik. Binuhat niya si Hana papunta sa kama nito, ngunit ayaw namang bumitaw sa kanya. "Bakit ba natatakot ka pa sa mga ganito? Kumalma ka, Hana. Wala lang yan." Pag-aalo pa ni Ace dito. Hindi siya sanay na ganito makitungo sa kahit na sino. Pero dahil sa takot si Hana sa kulog at kidlat, ay nagawa niya ito. "Ace, please, huwag ka munang umalis. Hindi ako makatulog kapag nakakarinig ako ng kulog." Kumapit ito na magpit sa laylayan ng t-shirt niya at walang balak na bumitaw. Tumango na lamang si Ace upang mapanatag ang loob niya at makatulog na ito. Umupo siya sa kama nito kaya mas lalong inilapit ni Hana ang sarili upang makayakap sa bewang niya. "Matulog ka na. Aalis ako kapag hindi ka natakot." Mahinang sabi ni Ace. "Dito ka lang muna. Bukas ka na umalis." "Takot akong mag-isa, Ace." Napapikit ngunit madamdaming iyong binanggit ni Hana. Nawala na sa isip ni Ace ang pag-alis sa tabi niya at humiga na lang para makapagpahinga. Nang maramdaman niya ang malapit nitong presensya sa kanya, ay biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi mawari ni Ace kung ano ang kahulugan noon dahil iyon ang unang beses na nakaramdam siya nito. Kinabukasan ay nagising si Hana dahil sa mabigat na parang nakadagan sa tiyan niya. Nang idilat niya ang mga mata, ay doon niya napansin na katabi niya si Ace na mahimbing na natutulog. "Shit! Aray ko! Ace! Bumangon ka nga dyan!" Hinampas niya ito ng unan kaya agad itong napadaing. Ano ba? Ilang oras lang ang tulog ko, Hana. Huwag ka muna mang istorbo." Sagot nito habang nakapikit ang mga mata. Hinampas niya pa ito ng walang tigil hanggang sa bumangon na ito. "Ang sarap naman ng tulog mo, Mr. Fuentes. Dinagatan mo pa talaga yung tiyan ko, ha?" "Malay ko ba? Hindi nga ako nakatulog ng maayos dahil sa likot mo eh." Sumbat pa ni Ace sa kanya. Taas noon naman niya itong tiningnan. "Aba, sino ba nagsabing dito ka matulog? May sarili ko namang kwarto ah." "Hoa, nahiya naman ako na pinigilan mo kung umalis kagabi dahil takot ka sa kulog at kidlat." Pangungutya pa ni Ace. Hindi totoo yan oh. Umalis ka nga rito. Magpapalit ako." Inis na singhal ni Hana. Ngumisi naman si Ace na parang hinahamon siya. "Para namang hindi ko nakita yan. At saka, tinatamad pa akong bumangon. Magpalit ka na lang dyan." "Ace, ano ba?" Pagbabanta pa niya. Itinaas nito ang kamay, senyales na sumusuko na. Oo na. Bilisan mo dyan at kakain na sa baba. May pupuntahan pa tayo." "Ha? Saan naman tayo pupunta?" Imbis na sagutin siya ni Ace ay lumabas na ito ng kwarto niya. Mabuti na nga lang at hindi siya masyadong nahihilo at nagsusuka, kaya magaan lang ang pakiramdam niya. Nang bumaba ay nakahanda na ang mga pagkain sa hapag. Gaya ng sinusunod niyang pagkain na bili ng doktor, ay masustansya lang ang dapat niyang kainin. Hindi naman siya masyadong gutom, kaya gatas lang at tinapay ang kinuha niya. "Manang, bakit ganyan kinakain niya?" Turo ni Ace sa kinakain niya. Tumawa naman si Manang Teresa. "Hindi siya nagugutom, iho. Nagdedepende lang ang kinakain niya sa gusto ng anak niyo." "Manang, may ketchup po kayo?" Tanong ni Hana. Kumunot ang noo nito. "Aanin mo ang ketchup, iha. Wala ka namang ulam o kanin." "Ipaparas ko po sa tinapay. Mukhang masarap po eh." Nakangiting sagot naman niya. "Anong klaseng pagkain ba yan? Hindi ba sasakit ang tiyan mo dyan? May peanut butter naman dyan o kaya chocolate." Singit naman ni Ace. Nang marinig ang salitang peanut butter ay biglang naduwal si Hana at nagmamadaling pumasok sa pinakamalapit na banyo. Sumunod naman sa kanya si Ace at Manang Teresa na nag-aalala sa biglaang pagsusuka niya.
Nako, okay ka lang, Hana? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Manang Teresa. Umiling lang siya at pinunasan ng bibig bago nilinis ang inidoro. Bakit bigla ka naduwal? Sinabi ko naman sa'yo hindi pwede ang weird na mga kinakain mo. Pangangaral pa sa kanya ni Ace. Sinamaan naman siya ng tingin ni Hana. Dahil din sa peanut butter na sinabi mo. Ayoko nun. Kadiri. Hayaan mo na, Ace. Ganyan talaga pag buntis. Intindihin mo na lang mga gusto niyang kainin. Bulong pa ni Manang dito. Gumayak sila pagkatapos nun dahil gusto ni Hana na lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Ipinagpaliban muna ni Ace ang trabaho nito para samahan siya dahil sa pag-aalala na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Kasama rin nila ang iba pang mga tauhan ni Ace upang siguraduhin na ligtas ang lugar para kay Hana. Bakit nakatingin ng mga tao sa atin? Kailangan na nating umalis. Baka nakikilala nila tayo. Pagpapanik ni Ace at hinigit ang braso ni Hana. Teka nga, bitaw. Ace, hindi ka nila kilala. Nakamask ka at nagsusuot ka pa ng shades. Isa pa, nakatingin sila dahil sa nakasunod sa atin. Paalisin mo muna sila. Paliwanag pa niya. Binitawan siya ni Ace at inayos ang suot nito. Hindi maaari. Kailangan pa rin nating mag-ingat sa anumang pwedeng mangyari. Maraming umaaligid sa atin na kalaban, Hana. Isang oras pa lang naman tayo dito at pagkatapos ay aalis na rin. Pwede ba yun? Pakikipagsundo niya. Tumango naman si Ace para ibigay ang gusto nito at nakasunod lamang siya sa bawat kilos niya. Noong una ay nanonood sila ng sine at pagkatapos naman ay sa bilihan ng damit ni Hana. Ang mga ginagamit niya ay hindi niya magkasya dahil unti-unti na ring nahahalata ang umbok sa kanyang tiyan. Ace, tingin mo, babae o lalaki kaya ang anak natin? Anong gusto mo? Tanong ni Hana at itinaas ang dalawang damit na pambabae at panlalaki. Nagkibit-balikat lang naman ito. Kahit ano, pwede na. Pero mas gusto ko kapag lalaki para maturuan ko kung paano lumaban. Ano ba? Sana babae na lang anak natin. Sinamaan siya ng tingin ni Hana. Kapag babae ay lapitin ng disgrasya at baka puntiryahin pa yan ng masasama. Hindi ako papayag doon. Pagsagot pa ni Ace na siyang nakapagpalambot sa mukha niya. Hindi aakalain ni Hana na ganun pala ang nasa isip nito. Mas nangibabaw pa rin ang kagustuhan nitong protektahan ng malapit sa kanya, lalo na ang anak nito. Doon ay napanatag ang loob ni Hana na ligtas sila sa tabi ni Ace. Dumaan muna sila sa restaurant ng mall at pagkatapos ay saka sila uuwi. Sina Ace lang at Hana ang pumasok dahil nakabantay sa labas ang mga tauhan nito. Hindi kasi mapakali si Ace na palakad-lakad sila sa labas, lalo na at kasama niya si Hana. Sigurado ka ba mauubos mong lahat ng yan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango naman si Hana. Oo naman, konti nga lang tong kinuha ko dahil baka masobrahan ako sa pagkain. Sobra na nga yan Tingnan mo, ang laki mo na. Pangaasar pa ni Ace dito. Agad naman siyang sinamaan ng tingin ni Hana. Baka nakakalimutan mong hindi lang ako kumakain. Gusto mo bang magutom kami ng anak mo? Medyo napalakas ang pagkakasabi ni Hana, kaya napatingin sa kanila ang ibang mga kumakain doon. Napakamot na lang si Ace sa batok niya dahil sa bilis nitong mapikon. Una. Sige na, kumain ka na para makauwi na tayo. Pagsuko pa nito. Hindi na malaya ni Ace na pinapanood niya na pala itong kumain. Minsan ay nauhuli niya pa ang sariling nakangiti at nakakapanibago yun na nangyari. Simula noong mawala sa kanya ang mga magulang ay hindi na siya mamiti pa. Pero ngayon ay nagawa niya ulit yun nang dahil kay Hana. Tila iba talaga ang epekto ng babaeng ito sa kanya. Sir Ace, kailangan na po nating umalis. Papunta rito ang Black-in. Biglang sabi ng kakapasok lang na si Roy. Nanlaki ang mga mata ni Ace at agad na kinuha ang cellphone nito upang tawagan yung mga kasama niya sa organisasyon. Kailangan sila ang humarap sa mga ito dahil nandito si Hana at hindi siya pwedeng maglabas ng baril. Baka matakot ito sa kanya kapag nakita siya nitong pumatay. Ace, anong nangyayari? Nahuli ba nila tayo? Sorry kung naging matigas ang ulo ko Kinakabahang sabi ni Hana. Agad naman siyang niyakap ni Ace at hinalikan ang noon nito. Walang nangyayaring masama sa iyo. Pangako yan. Nandito lang ako at hindi kita iiwanan. Sir Ace, nandito na sila.
Dumaan tayo sa likod dahil nandun ang sasakyan. Alertong sabi ni Roy. Nagmamadali silang lumabas ng restaurant kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril. Nagsigawan na ang mga tao sa loob ng mall at pati si Hana ay hindi na nagawang maglakad dahil sa panginginig sa takot. Ikaw nang bahala sa likuran namin, Roy. Ako ang sasama kay Hana papunta sa sasakyan. Dumukot ng baril si Ace at tila nanuyo ang lalamunan ni Hana nang makakita ng baril. Ace, natatakot ako. Paano kung mabaril ako? O ikaw? Tanong ni Hana na ngayon ay hindi na mapakali. Umigting ang panga ni Ace. Hindi ako papayag kahit masugatan ka, Hana. Sinasabi ko sa'yo, protektahan kita. Nagkakagulo na ang lahat. Ngunit sinisigurado ni Ace na hindi matutulak si Hana ng mga taong nagtatakbuhan. Mahirap na at baka madapa ito dahil delikado ang paligid. Nandito sila, Sir Ace. Bilisan nyo. Lahat sila ay may hawak na baril. Pumwesto si Roy at nagpakawala ng ilang bala sa mga tumatakbong papunta sa kanila. Ikinasa ni Ace ang baril at nilagay si Hana sa likuran niya sa kabinaril ang nasa unahan. Mukhang marami nga sila, kaya kailangan na nila ng tulong. Paparating na mga tinawagan ko. Ilang minuto na lang ay nandito na sila. Sagot pa ni Ace at muling hinila si Hana papalayo roon. Ilang hakbang pa lang ang kanilang nagawa nang biglang pumutok ang isang malakas na baril at kasabay nun ay ang pagkawala ng balanse ni Ace. Nahawakan pa siya ni Hana, ngunit sabay din silang bumagsak sa sahig dahil hindi niya kinaya ang bigat nito. Sir Ace! Shit! Sigaw ni Roy. Ace! Tumayo ka dyan! Nanginginig na inalalaya ni Hana si Ace na tumayo ito at napansin ang dugo sa kamay niya. Doon na pagtanto na nabaril pala si Ace sa tagiliran, kaya agad naman na lumapit si Roy para alalayan ang boss niya. Hana, huwag kang tumingin. Pakiusap. Alam kong natatakot ka. Nangihinang sabi pa ni Ace. Miss Hana, sumama ka na sa amin. Naghihintay ang sasakyan sa likod. Baka may humabol pa sa atin. Pagpukaw pa ni Roy sa atensyon niya. Kasalanan ko to. Hindi na dapat ako nagpumilit na pumunta dito. Nanginginig na ang boses niya. Sinubukang idilat ni Ace ang mga mata niya para tingnan siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mauna ka na sa sasakyan. Susunod ka agad ako. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga armadong lalaki na siyang tinawagan ni Ace. Ang iba ay inalalayan nito dahil natamaan ng bala at kitang-kita ang pag-agos ng dugo mula sa tagiliran niya. Dahil sa takot at pangamba ni Hana sa nakitang sitwasyon ni Ace, ay bigla na lamang nanghina ang katawan niya at nawala ng balanse. Shit! Hana! Malakas na sigaw ni Ace at sinubukang saluhin ito, ngunit wala na siyang natitira pang lakas. Mabuti na nga lang at nasalo ito ni Roy na ngayon ay buhat-buhat ang walang malay na si Hana. Tara na sa ospital! Kailangang isugod ang dalawa! Utos na mismo ni Roy nang mawala na rin ng malay si Ace. Nasa iisang kwarto lang ng ospital ng pagmamay-ari ni Ace sila dinala. Iyon ang utos ni Roy upang hindi magwala si Ace at hanapin si Hana kapag nagising na ito. Si Manang Teresa ay sumugod din sa ospital nang malaman ang nangyari at nagrepresentang bantayan ng dalawa. Ayos naman na ang kondisyon ni Ace, ngunit kailangan pang obserbahan. Samantalang si Hana naman ay kakagising lamang sa pagkakahimatay. Manang Teresa! Okay lang po ba si Ace? Kailan po siya gigising? Pinilit ni Hana na bumangon kaya inalalayan siya nito. Hindi pa namin alam, iha. Baka mamaya o bukas pa. Pero wag ka mag-alala dahil ayos lang naman ang kalagayan ni Ace. Pangungumbinsi naman ni Manang Teresa. Kung hindi lang po sana ako nagmatigas, ay baka ayos lang po kami ngayon. Manang Teresa, kasalanan ko po ang lahat. Pagsisisi ni Hana sa sarili niya at nagsimula na namang umiyak. Biglang dumating ang doktor na nag-check up kay Hana nung nalaman niyang buntis siya. Ito pala ang doktor na gumamot sa tama ng bala ni Ace. Ikaw pala, Miss Sanchez. Nahimatay ka dahil sa biglaang pagtaas ng blood pressure sa katawan mo. Hindi na dapat maulit yon dahil delikado sa dinadala mo. Pagpapaalala nito sa kanya. Doktora, gigising na po ba si Ace? Malalim ba ang tama niya? Nag-aalalang tanong ni Hana. Umiling naman ito na siyang nagpagaan ng loob niya. Nagapan naman kaagad kaya maayos na siya.
Sa ngayon ay nagpapahinga lamang siya kaya dapat ay ikaw din. Sagot ng doktora. Umalis na ito pagkatapos tingnan ang kondisyon nilang dalawa at sumama naman si Manang Teresa para kumuha ng makakain. Nang biglang gumalaw ang kamay ni Ace hanggang sa dahan-dahan nitong idilat ang mga mata. Ace! Ace! Gising ka na! Gulat na sabi ni Hana at nagmamadali ng bumaba. Huwag ka munang lumapit. Baka mambinat ka, Hana. Ayos ka lang ba? Agad nitong tanong sa kanya. Imbis na sumagot ay niyakap niya si Ace na siyang ikinagulat din ito. Umiiyak na naman siya dahil sa sobrang tuwa na ayos na ang kalagayan nito. Huwag mo nga ulit akong tatakutin ng ganun na. Nakakainis ka. Alam mo ba't hinimatay ako pagkatapos makita na napakaraming dugo ang nawala sa'yo? Naiinis ngunit umiiyak na saad ni Hana. Tinawanan lang naman siya ni Ace. Nakita ko yun. Kaya nga hindi ako mapakali na isama ka sa labas dahil maaaring mangyari yun. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi na ulit ako lalabas para hindi ka na mapahamak ng ganito. Malumanay na sambit nito. Muli ay niyakap siya ni Ace. Wala kang kasalanan, Hana. Ayoko lang na madamay kayo ng anak natin dahil sa mga hanggagawan ko. Makalipas ang 3 araw ay nakalabas na silang dalawa. Bumalik ulit sila sa pagtatrabaho, ngunit sa puntong iyon ay mas naging mahigpit pa siya. Mas marami na ang nakabantay sa mansyon para sa kaligtasan ng mag-ina niya. Tinitiyak din ni Ace na umuuwi siya sa gabi para tingnan ang kalagayan ni Hana. Mag-4 na buwan na ang dinadala nito kaya halata na talaga ang umbok ng kanyang tiyan. Mas masaya para sa kanilang dalawa si Manang Teresa dahil ilang buwan na lang ay magkakaroon na ng maliit na bata sa mansyon nila. Nako, mapapagalitan talaga ako ni Ace kapag nalaman niyang pinaglinis kita sa kusina. Napasapo na lamang si Manang Teresa sa noo niya. Kaya ko naman po, Manang. At saka wala akong ginagawa kaya hayaan niyo na lang po ako. Pagpupumilit pa ni Hana. Nang mapagod siya sa kanyang ginagawa, ay umupo muna siya sa sofa para magpahinga. Maghahapon na at tinext niya si Ace na bumili ng kulay berde na strawberry. Habang tumatagal ay mas lalo silang nawiwirduhan sa mga gustong kainin ni Hana. Kuya Roy, matagal pa ba si Ace? Gusto ko nang kumain. Napanguso na lamang siya dahil sa pagkainip. Tumingin naman ito sa relo niya. Malapit na po yun, Miss Hana. Oh, ito na po pala siya. Ace! Tawag niya at kaagad na tumayo para salubungin ito. Dala mo ba ang pinabili ko sa'yo? Kanina pa ako nagugutom eh. Inabot naman kaagad nito ang isang supot ng strawberry. Gumawa pa ako ng paraan para maging berde yan kaya natagalan. Tikman mo. Kapag hindi mo nagustuhan ay bibili ulit ako. Thank you, Ace, ah. Tumingkayad pa si Hana para halikan ito sa pisngi. Baba kapag katapos mo magbihis. Sabayan mo akong kumain. Tumikim naman si Roy kaya napatingin si Ace dito. Mukhang natatawa at hindi makapaniwalang sumusunod na ito sa gusto ni Hana ngayon. Kahit ang oras sa trabaho niya ay ginagawan pa ng schedule kaya otomatikong napapauwi ka agad siya. Tagal niyong umuwi, sir. Kanina pa kayo hinihintay ng asawa niyo. Pangaasar pa nito. Napailing na lang siya at kaagad na umakyat para magbihis. Pagkatapos ay bumaba na kaagad dahil tinatawag na siya ni Hana. Panay ang paghahanap nito sa presensya niya kung kaya't naglalaan talaga siya ng oras para dito. Ace! Bilis! Halika oh! Pakiramdaman mo! Tili ni Hana habang inaabot ang kamay nito papunta sa tiyan niya. Ilang segundo pa ay naramdaman nilang pareho na gumagalaw ito sa loob. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Ace nang makita ang reaksyon ni Hana dahil sa paggalaw ng anak nila. Bakit gumagalaw? Kailan pa siya nagsimulang gumalaw? Sunod-sunod na tanong niya. Ngayon lang, nung paparating ka. Nakilala siguro ni baby at excited siyang magparamdam sa'yo. Nakangiti pang sagot nito. Hindi na malaya ni Ace na nakangiti na pala siya habang pinapakiramdaman ang anak nito. Sa buong buhay niya ay hindi siya naging ganoon kasaya. Tanging si Hana lamang ang nakapagpagaan ng loob niya. Siyempre ay kasama ang anak nilang dalawa na ngayon ay lumalaki na sa sinapupunan ni Hana. Ace, tabi tayo. Sige na, aalis ka naman na bukas eh. Pakiusap pa nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. Masyado ka nang nasasanay na nandito ako. Paano kapag may trabaho o may emergency sa headquarters?
Sino bang uuwian mo? Trabaho o kami ng anak mo? Nakangusong tanong ni Hana pabalik. Mas lalo siyang natawa dahil doon at pinapasok na sa kwarto ang babaeng magiging asawa na niya. Balak na ni Is na pakasalan ito upang wala nang kawala sa kanyang babae. Lalo na't magiging ina naman na ito ng anak nila ay mas mainam na maikasal sila. Hindi ka pa ba nahihirapan sa tiyan mo? Mabigat na ba? Malumanay na tanong ni Is dito. Umiling naman ito at mas sumiksik pa sa leeg niya. May 5 buwan pa, Is. Mas lalo pa tong lalaki. Paano kung magpakasal na tayo? Walang preno na tanong niya. Agad na pabalikwas sa hinihigaan si Hana at gulat siyang tiningnan. Sa sobrang bilis itong magsalita ni Is ay hindi siya nakapaghanda ng sagot. Wala namang mag-aakala na aayain siya nito ng kasal sa 4 na buwan nilang pagsasama. Kung dahil lang to sa bata, hindi mo kailangan gawin to. Hindi yun ang dahilan, Hana. Mahal kita. Kung pareho ang nararamdaman nating dalawa, ay pumayag ka na sa alok ko. Putol pa ni Is. Halos malaglag ang panga niya sa mga salitang binitawan nito. Mahal din kita, Ace. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi lang dahil sa anak natin. Pero ang alokin ako ng kasal. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Gusto ko lang siguraduhin na sa akin talaga ang bagsak mo. At saka, plano ko may kasal tayo bago pa lumabas ang anak natin. Nang sa ganun ay madala niya ang apelido ko. Mahabang paliwanag ni Ace. Sige, kung yun ang gusto mo. Ikaw naman nagagastos ng lahat eh. Natatawang sagot ni Hana. Iyon nga ang naging plano nila kaya mas lalong nagpursige si Ace na magtrabaho. Unti-unti niyang inaayos ang buhay na nakasanayan noon para maging mapayapa ang buhay nila kapag mag-asawa na. Ni hindi nga sumagi sa isip niya noon na ikakasal siya balang araw dahil wala naman yun sa plano niya. Lumabas muna saglit si Hana ng mansyon at may pahintulot na siya galing kay Ace. May mga guards naman na nakapalibot sa subdivision kaya walang bakas ng pag-aalala sa kanya. Pasensya na, miss. Okay ka lang ba? Tanong ng isang lalaki na nakabunggo kay Hana sa kaitinaas ang sombrero nito. Napaatras naman kaagad siya. Sino ka? Hindi ka taga rito ah. Anong kailangan mo? Inosenteng tanong niya. Totoo nga at magkakapamilya na si Ace Fuentes. Ngumisi pa ito. Ako si Mark. Ang kinulong niya sa headquarters, ngunit nabigo siyang patayin. Huwag mo kaming pakialaman. Kapag nalaman ni Isa na dito ka, hindi siya magdadalawang isip na patayin ka. Guards! Sigaw pa ni Hana dito. Agad tinakpan ni Mark ang bibig ni Hana bago ibinalik ang sombrerong suot niya. Kung ayaw mong madamay sa gulong pinasok niya, mas mabuting lumayo ka na sa kanya. Kapag ginawa mo yun, maililigtas kayo pareho ng anak mo. Paano si Ace? Sasaktan niyo ba siya? Nagsimula na siyang kabahan dito. Laban to sa pagitan ng grupo namin ni Ace. Kung mananalo siya, wala namang gugulo sa kanya. Pero kapag natalo siya, kukunin namin lahat sa kanya. Pahabol pa nito bago tumakbo hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Miss Hana, may nangyari ba? Bakit mo kami pinatawag? Tanong ng kakarating lang na si Roy. Umiling naman siya at pilit na ngumiti. May ipis lang ako nakita. Pasensya na sa abala. Pumasok na kayo. Buong araw ay yun lang ang nasa isip ni Hana. Hindi mawala ang kaba niya sa sinabi ni Mark tungkol sa alitan ng dalawang grupo. Mukhang magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang away na meron sila. Sa pagkakataong yun ay sumagi sa kanya ang kagustuhang umalis. Hindi dahil sa tatakbuhan niya si Ace sa kasal, ngunit para na rin sa kabutihan ng lahat. Upang mabuhay sila ng payapa ay kailangang matalo muna nito ang mga kalaban. Hana, nandyan ka ba sa loob? Mauna ka na raw kumain, iha. Gagabihin raw ng uwi si Ace dahil may inaasikaso pa raw. Pagkatok ni Manang Teresa sa pintuan. Sige po, susunod na lang po ako. May tatapusin lang ako. Sagot niya dito. Buo na ang naging desisyon ni Hana. Alam niyang mali ang basta-basta na lang pagtitiwala sa sinabi ni Mark. Ngunit may parte sa kanya na dapat muna siyang lumayo kay Ace pansamantala. Labag man sa kalooban niya ay yun ang mas makakabuti. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi pati na rin sa anak nila. Pagkatapos mag-impake ng konting gamit ni Hana ay itinago niya ito sa likod ng cabinet bago lumabas. Mabilisan man ay umalis na rin siya ng madaling araw
nang walang dapat na makakaalam. Kuya Roy, si Ace po, matagal pa ba siya? Tanong ni Hana nang mailigpit na ang pinagkainan. Mukhang 12:00 pa siya makakauwi, Miss Hana. Inaasikaso pa po yata yung papalapit niyong kasal. Nakangiting sagot naman ito. May kalaman pa rin po ba si Ace, kuya? Natatakot ako na baka palagi na lang kaming nagtatago at binubuwis niya ang buhay niya para sa amin. Biglang naibanggit ni Hana. Natigilan naman ito saglit, ngunit kalaunan ay ngumiti rin. Lahat naman ay kayang gawin ni Sir Ace para sa mga mahal niya. Kaya huwag kayong maglala at gagawa siya ng paraan para mailayo kayo sa kapahamakan. Napaiwas na lamang siya ng tingin dito. Sige po. Salamat kuya. Pakisabi pagka-uwi niya na kumain na ako at matutulog na. Sagot na lamang niya. Doon ay naging kumbinsido na siyang umalis para ituon muna ni Ace ang atensyon sa paglutas ng sarili nitong problema. Kung palaging nandito siya, ay hindi ito makakapag-isip ng maayos dahil dagdag sila ng anak niya. Parang noong nakarang gabi lang ay nananabik si Hana na gumising dahil kasama niya si Ace. Nasanay na siya na nasa tabi niya ito. Kaya hindi siya sigurado kung kakayanin niyang mag-isa sa pag-alis. Bandang 3:00 ng madaling araw ay handa na si Hana sa pag-alis. Nag-iwan lamang siya ng sulat sa kwarto niya at muling tiningnan ang mukha ng taong mahal niya bago umalis. Manong, pakidala ko sa address na to. Binigay ni Hana ang isang pirasong papel sa taxi driver na siyang titirahan niya ng pansamantala. Sa mansyon naman ay nagkakagulo ang lahat nang malaman nilang umalis si Hana. Agad itong nakarating kay Ace na siyang galit na galit sa nangyari. Bakit niyo siya hinayaang makaalis? Ni isa sa inyo ay wala bang nakapansin na bumukas ang gate ng madaling araw? Singhal nito sa mga tauhan niya. Pabalik-balik ang lakad ni Manang Teresa na hindi rin alam ang gagawin. Diyos ko, saan naman siya pupunta? Walang pamilya si Hana at saan siya kumuha ng pera? Hanapin po namin siya. Babalik po namin siya dito. Yumuko si Roy at sinenyasan ang mga kasamang umalis. Huwag kayong babalik hanggat hindi niyo siya dala. Kapag may nangyaring masama sa kanila ng anak ko, malalagot kayong lahat sa akin. Pahabol pa ni Ace sa mga ito. Sa puntong yun ay bumalik siya sa kwarto nito at napansin ang isang papel na nakaipit sa libro. Binuklat niya kaagad ito para basahin ang nakasulat. Pero nagulat siya sa naging dahilan kung bakit ito umalis. Inisip nito ang kapakanan ng anak nila kaya lumayo muna si Hana habang hindi niya pa nabibigyang solusyon ang problema sa mundo ng mga mafia. Iandaan niyo ang sasakyan. Tayo mismo ang susugod sa teritoryo nila. Lumabas si Ace dala ang paborito nitong armas habang nakakuyom ang kamao. Ace, iho, huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Bili ni Manang Teresa. Alang-alang sa mag-ina ko ay gagawin ko ang lahat, Manang. Hindi sila pwedeng lumayo sa akin pagkatapos ng gulong to. Sagot pa niya. Naunang lumabas si Roy na sinundan naman ng maraming tauhan ni Ace. Parating na rin na ang mga kasama niya sa organisasyon, kaya ang grupo nila ay pumasok na sa building ng walang pag-aalinlangan. Kayo nang bahala rito. May kailangan akong hanapin sa taas. Utos ni Ace sa mga ito at nagmamadaling umakyat. Doon pala ay naghihintay si Mark sa pagdating ni Ace dahil alam niyang sinunod ni Hana ang sinabi nito. Sa tingin niya ay baka ututurin ng babae o mas inisip talaga nito ang kaligtasan ng sarili at ng dinadalang bata. Nandito ka na pala, Mr. Ace Fuentes. Nakangisi si Mark dito. Masunurin pala ang babaeng minamahal mo, no? Mabilis niyang ginawa ang sinabi ko. Hayop ka. Sabi mo sa akin, sinaktan mo ba ang mag-ina ko? Nanggagalaiti ng galit na tanong ni Ace. Mas lalo lamang itong tumawa sa kanya. Hindi naman siya kasali sa gulo natin kaya wala akong ginawa sa kanya. Yun nga lang ay mukhang nag-alala siya sa'yo. Kaya mas lalo kong ginaganahan na gulpin ka. Ang buong lugar ay napuno ng ingay galing sa putukan ng mga baril. Suntukan dito, suntukan doon. Maraming buhay ang nawala dahil sa away sa pagitan ng dalawang grupo. Gayunpaman ay gusto ni Ace na malagyan ng tuldok ang walang katapusang pag-aaway ng mga ito para sa ikatatahimik ng buhay niya. Sa probinsyang kinaroroonan ni Hana ay matiwasay ang naging pamumuhay niya. Ngunit pakiramdam nito ay parang may kulang. Hindi maipapaliwanag kung gaano niya namimiss si Ace at ang pag-aalaga nito sa kanya. Hana, may prutas akong dala. Kainin mo to para mas malusog ang iyong dinadala mo.
Mabait na sabi ng landlord ng bahay na tinitirahan niya. Nerentahan niya lamang ito ng 1 buwan dahil kampante si Hana na hahanapin siya ni Is kapag natapos na ito sa misyon. Maraming salamat po, Manang. Sobrang maalaga naman po kayo sa akin, kahit bago pa lang po ako dito. Nahihiyang sagot naman niya. Sus, maliit na bagay lang naman yan. At saka, buntis ka. Kailangan ikaw ang mas bigyan ko ng pansin sa lahat ng nandito. Biro pa nito. 3 linggo na ang inabot ng paghihintay ni Hana. 1 linggo na lang ang natitira ay mauubos na ang araw ng renta niya sa bahay. Gayunpaman ay hindi rin siya nawawala ng pag-asa na darating si Is para kunin siya. Mag-iingat ka sa paglalakad, Hana. Malaki na ang tiyan mo. Kailan ba dadating ang asawa mo? Tanong ng landlord ng bahay niya. Pilit naman siyang umiti dito. Parating na po siya. Sinisiguro ko po yun. Huwag po kayo mag-alala. O siya, sige. Maiwan muna kita at na makapagtrabaho na rin ako. Sagot nito bago umalis. Habang naglalakad si Hana sa dalampasigan ay hindi niya maiwasang mapahawak sa tiyan niya. Malaki na ito, kaya madalas na ang pagsipa ng bata sa loob. Minsan pa nga ay hindi siya makatulog dahil sa sakit ng tiyan, dulot ng paggalaw nito sa loob. Napatigil muna siya sa paglalakad nang biglang makaramdam ng pagkahilo. Muntik na siyang mawala ng balanse at mabuti na lang ay may umalalay sa kanya. Shit, pinag-alala mo ko. Boses ng isang pamilyar na tao at nang lingunin niya ito ay doon niya napagtanto kung sino yun. Ace, nahanap mo ko! Puno ng saya na sabi ni Hana at niyakap kaagad ito. Marahang hinaplos ni Ace ang buhok nito. Matagal kong hinintay na mayakap ka ulit, mahal ko. Ngayon na natupad ko na ang gusto mo at nahanap na kita. Magiging masaya na tayo. Paano? Nagawa mo na bang talunin ng grupo nila, Mark? Nanlaki pa ang mga mata ni Hana. Tumango naman ito na mas lalong nakapagpangiti sa kanya. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para makalaya na sa madilim kong mundo. Kaya ngayon ay magsisimula na tayong gumawa ng sarili nating mundo. Namiss kita ng sobra, Ace. Kinuha ni Hana ang mga kamay nito at nilagay sa ibabaw ng tiyan niya. At namiss ka rin ng anak natin. Ako rin. Iuwi ko kayo at hindi na kayo makakatakas pa sa akin. Masuyong sagot nito at hinalikan ng noo niya papunta sa labi nito. Hindi inakala ni Hana na 3 araw pa lamang pagkatapos sila makauwi ay ikakasal na kaagad sila. Kaya pala natagalan si Ace na sunduin sila ay naghanda ito para sa igaganap na kasal. Gusto na itong mabakuran si Hana para wala na itong kawala kapag naiuwi na niya. Habang tinitingnan ng sarili sa salamin suot ang wedding gown na si Ace mismo ang pumili para sa kanya, ay naiiyak siya habang inaalala ang mga nangyari. Sino bang mag-aakala na ang hindi inaasahang pagkabuo nila ng anak ay hahantong sa kasalan? Ako ang mag-aatid sa'yo papunta kay Ace. Handa ka na ba? Dapat ay masaya ka ngayong araw, Hana. Magiging Fuentes ka na rin. Nakangiting sabi ni Manang Teresa. Naiyak naman siyang tumango. Wala po akong pamilya na kinalakihan, Manang. Masaya ako na mabibigay ko ng buong pamilya ko ang aking anak. Ganon din si Ace, iha. Maaga siyang nawalay sa mga magulang niya at hindi man lang naranasan ang pag-aaruga ng mga to. Kaya gagawin niya ang lahat para sa inyo ng anak mo. Sagot pa nito, ang seremonya ng kanilang kasal ay dinaluhan lang ng mga tauhan ni Ace, pati na ang mga kasamahan nito sa organisasyon at saka si Manang Teresa. Wala naman sila gaanong karaming kilala at kamag-anak. Hindi man ganoon karami ang dumalo sa kasal nila. Ang importante ay masaya pa rin sina Ace at Hana sa pinaka-espesyal nilang araw. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Sigawan ng lahat ng nasa simbahan. Marahang niyapos ni Ace ang mukha ng asawa at dahan-dahang lumapit para mahalikan ito ng may pagmamahal. Ngumiti naman si Hana dito dahil natupad na ang pangarap na magkaroon ng asawa balang araw. Pwede pa naman siguro kahit may laman ng tiyan mo. Humisi pa si Ace para asarin to. Hinampas naman siya ni Hana na namumula ang pisngi dahil sa sinabi nito. Huwag kang hambastos. Nasa simbahan pa tayo, Ace. At saka, ang laki na ng tiyan ko, oh. Hindi pwede. Hindi naman kasi planado yung una. Ngayon ay pwede na nating pag-usapan. Pangaasar pa lalo nito. Hoy, tigilan mo kung lalaki ka, ah. Hindi ka na naawa sa akin. Sinamaan siya ng tingin ng asawa niyang pikon na. Tinawanan niya lang ito bago inalalayan na makaupo sa tabi ni Manang Teresa.
Kakausapin muna ni Ace ang mga kasama niyang dumalo para makapagpasalamat at sa pagtanggap ng regalo nila para sa kanilang mag-asawa. 5 buwan na ang lumipas at napuno ng ingay ang buong mansyon dahil manganganak na si Hana. Sakto pa at kakaalis lang ni Ace para sa trabaho nang biglang pumutok ang panubigan ni Hana. Senyales na manganganak na siya. "Roy, kargahin mo si Hana! Ipasok niyo sa sasakyan! Kukunin ko ang gamit ng bata!" Natatarantang utos ni Manang Teresa. Napapikit si Hana dahil parehong sakit at hapdi ang nararamdaman. "Dahan-dahan po, kuya! Masakit po talaga!" "Sige po, tiisin niyo lang po. Aalis na po tayo papunta sa ospital. Tatawagan ko na rin po si Sir Ace na dumiretso doon." Sagot ka agad dito. Doon sa ospital na pagmamay-ari rin ni Ace dinala si Hana dahil ang doktora ang magpapaanak sa kanya. Nasa labas lamang si Manang Teresa at pabalik-balik sa paglalakad habang dala ang mga gamit. Maya-maya pa ay dumating na si Ace na pawisan at halitang nagmamadali. "Nandun si Hana sa loob. Pinapaanak siya. Pumasok ka na lang," sabi ni Manang Teresa dito. Tumango naman siya. "Sige po, salamat po." Nakita ni Ace na nahihirapan si Hana sa pag-iri at umiiyak na rin ito dahil sa sakit. Hinawakan niya lang ang kamay nito at hinalikan ng noo dahil pati siya ay kinakabahan na rin. "Okay lang, mahal. Konti na lang. Lalabas na ang anak natin." Bulong pa ni Ace dito kahit na sumisigaw na ito sa pag-iri. Nang marinig nila ang iyak ng sanggol ay nakahinga sila ng maluwag. Yun ang unang beses na napaiyak si Ace habang inaabot sa kanya ng doktora ang anak nila. "Congratulations, Mr. and Mrs. Fuentes. Isang lalaki ang anak niyo." Nakangiting bati sa kanila ng doktora. Naiiyak naman si Hana nang makita ang anak nitong karga ni Ace. "Natupad nga ang gusto mo, Ace. Lalaki ang anak natin." "Thank you, mahal. Kayo na ngayon ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo." Puno ng saya na sagot ni Ace. Mas lumawak pa ang ngiti ni Hana dito. "Mahal na mahal din kita, Mr. Fuentes. Ang mafia boss kong asawa." Walang salita ang makapagpapaliwanag sa kasiyahan na meron sila. Sa kabila ng lahat ay nahanap nila ang daan patungo sa buhay na mapayapa at puno ng saya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Carrying the Child of a Mafia Boss. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!